Hello, magandang umaga po. Magandang hapon at katatanghali pa lang, no? Ang sa atin po ngayon pag-usapan ay pasensya na sa mga anti-Duterte. Good news po ito kasi sa mga pro-DDS na ang aking iba-vlog ngayon. Ito po yung good news na to ay nanalo na naman si Duterte. Kunti lang, maliit na panalo. Hindi yung panalo na panalo, kundi kunti lang. Pero kung mayroon man ng kahalagahan nito, ito po ay indikasyon na lumuluwag ang mga ICC judge kay Duterte. Pwede mo rin sabihin indikasyon na malaki ang chance na mananalo sa dismissal ng kaso sa dahilan sa wala ng authority or jurisdiction ang ICC sa kay Duterte. Yan po nakikita natin sa ngayon. So kung ngayon, kung ganun, ay di, ano na, pwede na to at least makaluwag na makahinga na maluwag pala ang mga pro-DDS. Pasensya ka na, fan ako ni Isko binabaliktad-baliktad ko. So anyway, ito po, bago naman na lahat, habang hinihintay ko pag ibang mga audience ko, ay i-play ko muna yung aking channel ID. Pagpasensya nyo na, pangbili oras lang ito. Ito po. Ako po si Dr. Toto Tirador. O tawagin niyo akong Berteni Catalunya Causing. Ako po ay nagtapos ng aking abogasiya bilang iskolar ng Maynila sa College of Law ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila noong March 2005. At kumuha ko ng bar exam noong September 2005 na isa sa pinakamahirap na eksaminasyon na nangyari sa bar exam history at ako'y nakapasa kagad. At siyam kaming magkaklase, 8 kami nakapasa. Isang record yan sa panahon na yon. At ako rin po ay gumraduate bilang isang consistent na full scholar sa Mindanao State University, Marawi City noong 1988 sa kursong Bachelor of Science in Civil Engineering. Kaya ako po ay lisensyadong civil engineer din. Ako po ay nagkaroon ng karanasan bilang isang editor ng People's Journal Tonight sa loob ng 15 taon. At bago niyan, nagsimula po ako sa pagiging sports writer. Pagkatapos niyan, ako ay nagtuloy sa abogasiya. Ito po ang aking karanasan at diyan ko nakukuha ang aking katalinuhan sa pagtingin ng mga issue sa batas at bayan. Kaya po tayo ay umiikot-ikot sa mga issue ng katarungan, katotohanan, at bayan. Kaya samahan niyo po ako sa aking programa. Ay, tika pala. Nais ko lang magiging isang honest na tao. Ako po ay na-disbar noong 2023. Sapagkat po, ang rason na ginamit ng Supreme Court, mali daw yun yung aking ginawa na pag-post sa Facebook ng reklamo na plunder na aking ginawa. At yun naman daw ay bawal daw kapag hindi pa naisampa sa ombudsman. Pero naisampa ko rin pagkatapos ng huling araw ng Enero 2019. Okay? Tara na, pakinggan niyo po ako. So, yan po ang ayan na po ang ang introduction natin. So, ito po, pag-usapan natin, balita lamang tayo balita. Hindi po ako nag-imbento ng balita rito. Squeezy, yan lang po ina-assure ko sa iyo, hindi po ako gaya ng mga vlogger na mga anti-DDS nag-imbento na kung ano mga kwento para lamang maiba-vlog laban kay Duterte. At mga pro-BBM na vloggers nag-imbento para makapag-vlog lamang para pabor kay sa kanilang kaibigan, kanilang kay BBM. So, yan po, kuwalan po tayo dito. Straight facts. Okay? So, magandang hapon, Amir Abanilla, Dr. Toto, pabor sa mga lawyers ni Duterte, Paldo, Amor Mans. Hindi po ganoon. Kasi ang bayad po
sa ICC, ang abogado po ay binabayaran ng ICC. 2 million a month ang binabayad ng ICC sa mga abogado, bawat isa. Ganun po yun. Pero wala tayong ebidensya na nagsasabi na si Digong ang nagbabayad sa kanyang abogado. Ganun po sa ICC, ganun kayaman ang International Criminal Court. Kasi po ang nagbibigay ng pera sa International Criminal Court, number one na donor dyan ay yung Japan. Ang binibigay ng Japan na contribution sa ICC hindi bumababa sa 100 billion pesos. So ganun kalaki. Ang number 2 na donor niyan ay yung Germany. Number 3 na donor niyan ay France. So marami pong pera ang ICC. Ganun po kasimple. Kaya huwag kayo magpadala-dala sa kwento ni Trillanes na 150 million na binabayad ni Duterte kay Attorney Kaufman kada buwan. Wala pong abogado ganun. Magtanong kayo kay sinong abogado. Okay? So ako yung naging abogado, hindi ganun kalakas ang maliit. At hindi po ito fake news, Jacques de Muli. Ikaw laging kontrabida sa akin. Pero hindi bali. Napasalamat pa rin ako, nakikinig ka lagi. Hindi po yan full stop, ha? Okay? Katotohanan po yan na nangyari. Ipakita ko po yung letter ng pre-trial chamber papunta sa prosecutor at saka papunta sa Attorney Kaufman. Ako po ay hindi newsman fake news ka guys sa mga ibang mga iniidolo nyo. Basta anti-Duterte, alam ko iniidolo ninyo eh. Pero pag pro-Duterte, galit kayo. Ganun na po kasimple. Naku. May pera na siya. 10. Binigay ko. Hello. So ito nga may tumawag kasi sa dila. Nagbigay ko ng 10K sa Gcash niya. So ito na po tayo ngayon at i-share screen ko ngayon yung yung pruweba natin kasi ayaw ko nang sasabihin ninyo nagsisinungaling ako. Okay. So iyan po, palakihin natin. Itong sulat na ito, galing ito sa from pre-trial chamber. Okay? So nakita niyo from pre-trial chamber. Hindi ako nagpi-pictures dito, Jacques de Muli ha, tsaka Squeezy. Yan, yung naka-highlight from pre-trial chamber. Okay? So tapos si Egan Rizon, good AM, Medyo Toto, Team Araneta, praying kasi Manwa Toto that you start practicing again. Salamat, Gid, Tom. Si Tom pala, Araneta. Tapos si Maria, opo, ICC ang nagsasahod na kaso, sa kaso lang po. Attorney Toto, na freeze yung pera ng ICC dito. Marami namang pera yung ICC, hindi lang sa US. Marami doon sila sa Netherlands, marami rin silang pera doon. So anyway, ito po, actually pwede nilang pasahan ng warrant of arrest si Trump. Obstruction of justice ang ginagawa ni Trump. So anyway, ito po ang ating pag-usapan. Sino pa si Elma Ralios, praise the Lord, at sana makauwi na si Tatay Digong. Soon, shout out po sa Toto sa Bohol, sa Garcia Hernandez, watching from Hong Kong. Yung mga taga Garcia Hernandez, I left my heart in Bin Unido. Sabi ni Rosalie, andun nga si Papa niya eh. So Maria, pinapris ni Trump. Ayun. Tapos si Bien Riquetillo, good day po, always watching your live. Jacques de Muli, sige. Ako ka lang, hindi kita binabawalan, Jacques, kung ano man ang opinion mo. Pero but just believe in me for the sake of facts lang. Ito lang facts. Ngayon kung anong opinion ng bawat isa sa facts ay nasa kanilang opinion na rin yun. Pero kung ako naman, dahil sunod-sunod ang panalo niya, maliit na panalo ni Digong, indikasyon lamang po yan na lumuwag ang isipan ng mga judge pabor sa kanya. At kung pabor sa kanya, malamang matatanggap ng kaisipan nila yung katotohanan na wala ng jurisdiction ang ICC sa kaso ni Digong. So ito pag-usapan natin. Basahin natin yung pinalabas ng ICC. So ito'y pinadala pa nitong doong July 25 pa pala ito pinadala. Pero ngayon lang inilabas. August 12 doon sa Netherlands. So kung 12, 13 dito. So ngayon, ito na ngayon ang pasahin natin ang sulat ng pre-trial chamber judge.
Dear Counsel, dear colleagues, ang sinulatan yung pretrial chamber ay ng yung abogado ng Office of the Prosecutor at si Attorney Kaufman. So sabi nila, with regard to the defense request for suspension of time limits during judicial recess, the request, the chamber refers to Regulation 19b-2 of the regulations of the court. The regulations indicating that unless otherwise determined by a chamber, during the judicial recess, hearings shall be limited to urgent issues and time limit shall not be suspended. Noting the advanced stage of the current confirmation proceedings and the principle of expeditiousness that shall govern such proceedings, the Chamber considers it appropriate to suspend time limits applicable before this Chamber during the summer judicial recess from 25 July 2025 at 17:30 p.m. to 18 August 2025 at 9 o'clock in the morning unless otherwise instructed by the Chamber, and clarifying that such suspension shall not apply to number one, time limits in connection with filings already before the Chamber, time limits already imposed by the Chamber, time limits the Chamber might set during the judicial recess, particularly based on its assessment of the urgency of the matter. Anong kahalagahan nito? Ang kahalagahan nito po ay pwede pang mag-file na kung anong mga ebidensya meron sila ang depensa na pwede nila magagamit just in case ang kaso matutuloy o di pwede magagamit just to boost o palakasin yung kanilang request for the chamber or for the ICC to declare that the ICC no longer has jurisdiction or authority to try and decide the case filed against Digong Duterte as indirect co-perpetrator. So accordingly, the chamber partially grants the request as detailed above. Yan po ang ibig sabihin yan. Ngayon, nag-request yan yung mga abogado ni Duterte nung mas maaga-aga pa at hindi lang nilabas sa public, hindi nilabas sa website. Kaya yan po ang ating nakikita. Ako'y nagre-report lamang ha. Ngayon, kung ano mang interpretation ninyo dyan, kani-kanyang interpretasyon tayo. Huwag niyo akong awayin. Ang interpretation ko naman po dito ay lumuwag ang damdamin ng mga judge para kay Duterte. Kung lumuwag, yan po ay maaring titingnan ng masusi ng pretrial chamber judges, 3 judge yan, ang argumento ng mga abogado ni Duterte na wala ng jurisdiction ng ICC sa kaso ni Duterte. Ano ang mga argumento? Ano ba hinanap niya? Ando na sa kanya. So, ngayon, ang sige lang. Ang ganito po kung bakit walang pera. Walang jurisdiction, wala na kasi akong pera, pasensya na. Naghingi ng pera asawa ko eh. So, walang jurisdiction o walang authority ang ICC kay Digong. Ganitong argumento nila. Tingnan lang natin ang argumento nila, which is also my argument because I do believe in the power of law. And the power of law is the one that will dictate upon whatever emotions out there are thrown out the window. Ika nga, heavens may cry, heavens may fall, you may cry, you may complain that it is really bitter to accept, but the truth is, it is the law. And Duralex said, Lex, the law may be harsh, but it is the law. Mabigat man tanggapin, pero batas po yan ay dapat nating tanggapin. Yan po yung batas. That is the majesty of the law. So ngayon, so ganito ang ating ating gagawin. Madali na ako matapos. Ganito ang ating gagawin, no? Nawala tuloy ako eh. Yung jurisdiction pala nakabase ng argumento ng team ni Duterte, walang jurisdiction kasi nakalagay sa Rome Statute Article 12, Paragraph 2, na nagsasabi hindi ka pwede magpalabas ng authority to investigate Duterte kung hindi na member ang Philippines sa ICC. Ganun lang po kasimple.
no other else. Yung argumento naman ng kontra kay Duterte ay nagsasabi na dapat na yung preliminary examination ay nangyari noong February 8, 2018 na member pa ang Philippines, ay yun ang inaasahan nila na doon nakasandal at kailangan magpatuloy pa rin ang jurisdiction ng ICC laban kay Duterte. Yan po, nagkontra-kontra ang argumento na yan. But then, kung ako naman tanungin mo, yung preliminary examination ay hindi magbibigay ng jurisdiction sapagkat po, ang gumagawa lang naman yan ng preliminary examination ay ang Office of the Prosecutor. At ang apat na organ ng ICC ay independent of each other. Ano yung apat na organ? Office of the President ng ICC, Office of the Judges, tatlong offices of the judges, yung pre-trial chamber judge, yung trial judges, at saka appeal judge, so, pangalawa sila. Yung Office of the Prosecutor, tapos ang Office of the Registry. Yung Office of the Registry, yan pong naririnig niyo sa Pilipinas na Clerk of Court. Yan ang nagre-record ng lahat ng mga patakbo ng mga lahat ng pleadings, lahat ng motions, sila naghahawak. Tapos scheduling ng hearing, sila po nagre-record kung kailan. So, sa apat na yan po, independent of each other sila. So, ibig sabihin po, pag independent, hindi pwedeng itali ng Office of the Registry ang tatlong organs. Kung may decision man ang Office of the Registry, hindi pwede. Ang Office of the Prosecutor man, kung may decision ng Office of the Prosecutor, hindi na pwede itali ang registry, ang offices of the judges, at saka yung Office of the President ng ICC. At kung may decision man ang Office of the Prosecutor at saka Offices of the President, ang President hindi siya nag-decision matatali yung iba unless kung pangkalahatan na decision ang gamitin niya. Pero kung specific matters on each case, hindi pwede itali ng Office of the President ang Office of the Prosecutor, ang Offices of the Judges, at ang Registry. Pero yung Offices of the Judges, pwede niyang itali ang Prosecutor kung may inisyo, may pinalabas na utos ang sinumang judge na office patungkol sa kaso. Kasi pag magpalabas siya ng utos, ay kagyat ayan po ay pinalabas para intention lang yan sa proseso nila ng may prosecutor ang involved. Ibig sabihin, prosecutor yan po taga-usig at saka yung depensa. So, sa pinalabas po ng prosecutor na preliminary examination, kasi prosecutor lang napalabas dyan. So, hindi niya pwedeng itali ang buong ICC dahil lang sa preliminary examination. Ang nakakatali ay yung preliminary, ay yung hindi preliminary, kundi investigation. Yun lamang pag magpalabas na ng investigation ang pre-trial chamber, ay yun na po itatali. Ngayon, magtatanong ko bakit naman nag-apply kasi noong May 14, 2021, ang Office of the Prosecutor sa katauhan ni Fatou Bensouda ng application na manghingi sila ng authority to investigate sa kaso ng Pilipinas. Ngayon, lampas na yun, ang pinakahuling araw na member ang Pilipinas ng ICC ay March 16, 2019. Kasi nag-withdraw tayo noong March 17, 2018. So 1 year thereafter, according to Article 127, saka palang tatalab. So ngayon, kung March 17, 2019 ay hindi tayo member, ibig sabihin mahigit 2 taon na tayo na hindi member, saka palang nag-apply ang Office of the Prosecutor ng authority para mag-investigate sa kaso ng Pilipinas at eventually kasama dyan si Duterte. So, pinayagan ng Office of the Pre-Trial Chamber Judges ang hiniling at binigyan sila, pero mayroong kabyat. Ibig sabihin kabyat, depende sa kondisyon. Sa kondisyon na pag matapos ito, ay may karapatan pa rin na magreklamo si Duterte na wala ng jurisdiction. Kaya ito, in-exercise o ginanap ni Duterte ang kanyang kapangyarihan sa ilalim ng Article 15, Paragraph 4 ng Rome Statute na nagsasabi, pwede magpalabas ng authority to investigate ang pre-trial chamber judges basta hindi mo tanggalan ng karapatan ang akusado kung sino man siya ng na i-challenge na kukontrahin ang tinatawag na jurisdiction. So yan lamang po. So nasa inyo na yon at sa inyo akin na rin. Ang sa akin naman yung matayog na pagtingin sa batas ng Rome Statute ay nagsasabi wala ng jurisdiction ang ICC sa kaso ng Pilipinas. Okay, eventually,
Hindi lang si Duterte makapagbenepisyo diyan, pati yung ibang akusado na sinasabing akusado, si Bato, si Bongo, si Albayalde, si Karamat, si Leonardo, si Edelberto Leonardo, si Ruina Garma, si maaring si Sara, si dinadamay pa ninyo, maaring si ah, Secretary of the DOJ, si Vitaliano Aguirre, at marami pang iba. Actually, pati si Minardo Guevara kasama dyan eh. So, with that, it rests upon you kung sino kayo ang inyong kakampihan nyo. I hope so. Kumampi kayo sa batas, hindi po sa kung sino ang idol ninyo. Okay? So, shout out na lang po ako. Saan ba ako magsimula dito? Si Tom Aranita, dito kong simula. Tapos, si Maria, si El Maralios, praise the Lord, at makauwi na sa tatay. Maria uli, pina-freeze ni Trump, ay hindi bali sa Netherlands, maraming pera yung ICC. Si Bien Riquitillo, good day po, always watching your live dito sa Riyadh. Salamat po. Jacques Dimulay, okay, Nestor Bernales, ano kaya masabi ng ibang taga Davao? May pugo sa lugar. Wala pong pugo ata na. Nahuli naman, pinakahuling pugo. May nahuli mga pakit-pakit na lang yun. Kumbaga, yung mga Chinese na tira dito, bawal na po yun. Yung pugo ay hindi po naiba sa ginagamit nila ngayon na online gaming. Yan po yung pugo nung araw. Mga scatter, yung mga slot machines. Yun ang pugo nung araw. Ngayon, binawalan ng pugo, pinalitan ng pigo. Ano yung pigo? Yung Philippine Overseas yun eh. Ang pigo, Philippine Inter-Island. Kaya yan ang kaya diyan yumaman si Congressman Benitez ng Bacolod City. Ngayon, ayaw nilang tanggalin yan. Gusto nila ipagpatuloy. Kasi bakit? Hindi pala bumababa sa 200 billion kada buwan ang kinikita sa kada taon. 400 billion kada taon ang kinikita. So kalahating trillion din yun. Kung sa Ilonggo pa, yadi pa na sa bulsa nila. O pwede, sayang pa yan sa bulsa nila. O, ganon. Ang laki palang kinikita. Tapos may namatay pala sa Bukidnon na dahil sa nagkaubos-ubos ang pera dahil sa paglalaro sa scattershot. So, yun naman ang problema naman dyan ay pinapayagan ng GCash, pinapayagan ng kung sino-sino at yun ang sentro ng hearing ng committee ni Peking Senador na si Erwin Tulfo. Maria, Attorney Toto, inabangan na po lahat ng video or live mo. Magandang gabi po. Salamat po. Jacques Dimulay, fact is Karim Khan, nag-selfie po sa wala nang pakialam kay Karim Khan. Kasi wala pang desisyon ng ICC Jacques Dimulay kay Karim Khan. Pero may self-imposition siya na mag-inhibit. Pero problema, mag-inhibit siya, may sikreto pa rin siya. Pwede magpakialam. Ngayon, ang inihiling ng mga abogado ni Duterte, bakit alisin siya? At wala na siyang authority kumausap sa mga sino man sa Office of the Prosecutor ay ganito. Sapagkat ang prosecutor po ng ICC ay kakaiba sa mga prosecutor ng mga kaso sa Pilipinas. Ang prosecutor sa kaso sa Pilipinas, kahit galit siya sa akusado, walang problema. Pero sa ICC, dapat hindi ka galit sa akusado. Dapat patas ka. Bakit Jacques Dimulay? Kasi po, ang ICC po, Jacques Dimulay at si Pastor Rody Rabi, kagaya rin po sa United States of America na Supreme Court o SCOTUS, Supreme Court of the United States. Ang nagsasabi diyan, hindi pwede na ang prosecutor ay magiging bias pabor sa mga kumakaso. At hindi siya pwede magiging bias laban sa akusado. Alam mo ba yan, Lee, kung bakit? Ang rason po kasi, may obligasyon kasi ang prosecutor sa ilalim ng Brady versus Maryland na doktrina na inilabas ng Supreme Court ng United States of America na siyang sinusunod naman ng International Criminal Court na nagsasabi, ang trabaho po ng prosecutor ay hindi lamang humingi ng conviction at maghanap ng conviction, kundi pag may makita siyang ebidensya na pabor sa akusado, ay kanya na rin imumusyon na i-acquit ang akusado. Kaya may obligasyon si Karim Khan at sa kanyang mga assistant niya na kung may makita silang ebidensya na pabor kay Duterte, may obligasyon sila na ipakita sa korte. Ganun po 'yun. So at least kayo kung bias si Karim Khan at bias yung ibang kasama niya,
itatago lamang nila yan, which is against the law, against due process. Yan po ang the standing decision sa United States Supreme Court at saka International Criminal Court. Natanda din yun ng March 12, nung nag-hearing, ang unang hearing ng ICC kay Digong, ay binigyan ng instruction si Digong at saka yung Office of the Prosecutor that if ever there is exculpatory evidence in favor of the accused, the prosecutor and likewise the defense are obliged to present it to the court. Ganun lang po kasimple. Okay? So kung magiging bias ang prosecutor, hindi nila itatago lang ang ebidensya yun. Nalulungkot nga ako sa Pilipinas, bakit ganun ang utak ng pinapayagan ng Supreme Court ang prosecutor, mga piskal na magtago ng ebidensya pabor sa akusado. Dapat hindi po pwede yan. That is against due process. Kasi ang process, kailangan buo. Kung ano man may hawak na ebidensya ang piskal na pabor sa akusado, obligado po siya na ipresenta. Otherwise, he is violating the due process because process cannot be half, cannot be 1/4, cannot be 3/4, but it must be 100%. Okay? Sana naintindihan niyo po ako. Pastor Rodi Rabi, Eladio John Socorro, Tamsak. Rodi Rabi, stay safe. Romeo Caldillero, no? I observe to you are one-sided related to sa Duterte. Sa opinion mo po, one-sided ako. Pero sa opinion ko, hindi po. Nakataon lang po na yung batas ay pabor sa Duterte. Wala tayong magagawa, Romeo Caldillero. Bakit ako sa usaping ito, nagpalabas, bakit ako kukontra kay Duterte? Ano sasabihin ko? Sige nga, do I have any reason to say? If you are like in my shoes, Romeo Caldillero, what will you say? Ito katotohanan, may naglabas na na decision ang ICC na ganun. So alang sasabihin ko na unless siguro nagtahi-tahi, naniniwala ka kay Attorney Conte, naniniwala ka kay Attorney kay Attorney sino to? Si Butuyan, Joel Butuyan, tsaka si Attorney Gabriel Andres. Tsaka wala, hindi po nagsabi si Raul Pangalangan yan. Sinasabi mo dating judge. Wala po sinabi si Raul Pangalangan na gano'n. Rodi Rabi, Edwin Gonzales, Toto, salamat sa mga info mo. Rodi Rabi, good afternoon. Regent Ford, walang kabayas-bayas. Rodi Rabi, President Duterte will be freed because ICC has no jurisdiction over his case. Ganon talagang ang tudong argumento ko. Pasensya ka na, Jacques Demunig. Ganon talagang argumento ko because it is what the law says. Tapos Jacques Dibuli, ang pag-issue ng arrest warrant kay Las Cañas ay pagpapahina sa kaso. Ay wala na akong pakialam dyan sa Las Cañas na yan na meron bang warrant of arrest. Sa bagay parang meron ata. I-reviewin ko lang. That of course that will affect. Kasi ang kung hindi ako nagkamali, yun ata ang libel case na madada kasi ito si Trillanes na kahit kulang-kulang yung kanyang facts, kwento ng kwento. Kaya tuloy na libel. Tapos Rodi Rabi, God be with you. Nuclear reactor reacts. Romeo Cardillier, Dr. Toto did not interview the 30s to patas lang. Announce na mabiyayang araw po, Dr. Toto. Kasing tanong ko po kung may alam kayo nag-offer ng free drug test gagamiting patunay ebidensya. Maraming saan ba may free drug test? Magpapadrug test ako. Meron ba? Wala pa ako nakikita. Sana meron. Kasi kung magpa-drug test ako, bayad ako sa laboratory, mahal. Regent Ford, iba talaga ang talino mo, Attorney Kausing. Denby Elacion, hello Sir Toto, ang galing mo, salamat po. Nuclear reactor reacts, hindi sila kumikita sa Pugo kaya gusto nila tanggalin. Dito ngayon kumikita sila sa Pigo. Yan ang Pigo ang gusto nila pinapalabas. Kaya ang dami-dami, billion-billion po ang kinikita sa Pigo. Bodrodin Andan. Hello po, Toto Kausing. Idol, sana mahaba pa po ang buhay mo. Opo, Charlie Whiskey, ano nangyari? Nuclear reactor reacts. Hindi yan alam ni Jacques Dimuli na biased. Charlie Whiskey, hindi legally liable sila if they hide evidence to acquit the accused. Legally liable po sila. That will be a ground, kung sa Amerika pa yan, that will be a ground for, number one, legal, criminal, and civil liability. Francisco Reyes, Toto Kausing, kaya natin to. Malaking chance na makulong Toto Gulim kahit anong remedyo, tapos na yan. Sino ba yung Toto Gulim, Francisco?
Lita, sana madismiss ang kaso ni PRRD para managot ang mga group effort. Edgar Baraca, troll farms everywhere. Sino ba yung mga troll farms din? Cassandra Daisy, ako wala pa akong pakialam kahit may mga troll. Kasi huwag ko lang sila pansinin, ganun lang po kasimple. Cassandra Daisy, due process ang magic word, attorney. Yes, Charlie Whiskey, they will be held liable if they hide evidence that can acquit. Tama po yan. Sa Amerika po, siloso ang mga korte doon. Hiding of evidence. Mimi Authority, they will be held liable if si Mimi Authority, God PM Sir Toto. Ricky Albay, maayong odto, manong Toto. Tapos Charlie Whiskey, before the court can issue arrest warrant, the prosecution should have sufficient evidence. Ang kaso lang, Charlie Whiskey, iba yung standard sa ICC. Kahit reasonable suspicion lang, nagpalabas sila ng warrant of arrest. Ganun sila. Iba sila kaysa korte sa Pilipinas. Sa korte sa Pilipinas, kailangan may probable cause talaga. Reasonable ground to believe that there is probable cause, hindi reasonable, probable cause that the accused is guilty. Yan. Mas mataas na uri yan kaysa yung reasonable suspicion. Tapos sa confirmation hearing nila, kung may reasonable ground to believe, yan magpapatuloy ang trial. Pero kung wala, drop na ang kaso. So dalawa ang chance ni Duterte para manalo. Yung sa ebidensya na mahina, which I do believe, Charlie Whiskey, without being biased, nakikita ko po bilang experienced lawyer, ay nakikita ko na mahirapan maghanap ng ebidensya ang prosecutor patungkol sa koneksyon ni Duterte sa mga patayan. Although malakas ang ebidensya, may patayan nangyari. Malakas ang ebidensya na maraming namatay. Malakas ang ebidensya na mga namatay mga sibilyan. Malakas po ang ebidensya parang systematic po pagpatay. Pero ang problema, napakahina po ng ebidensya. Wala pong maliban na lang sa hinahabol nila na nag-imbento sila kay Leonardo, pinipilit nila na magtitistigo na may siya namigay ng pera para kay Duterte, papalabasin nila na inuutosan ni Duterte mamigay ng reward. Ganon din si Ruy Nagarma. So, in other words, nakikita nito sa anong naging papel ng Quadcom. Naging Huwadcom sila sapagkat hindi totoong testimonya na kukuha nila. Ang ginagawa kasi nila, bago nila ipresenta ang mga testigo sa hearing nila, ay kinakausap muna, which is the big no. Sa mga abogado po, ay hindi po kami, kung gusto namin at alam naman ko naman na ang testigo ko ay totoong tao, hindi ko siya kakausapin beforehand at ipresenta ko na siya sa korte as is. Wala, hindi ako magtatanong kung ano. Kasi pag magtatanong ako, nagiging bias din ako sa sarili ko. So, to let the truth out in the court, ay ipipresenta ko siya na kung ano ang meron siya. Hindi kagaya sa ginagawa ng Quadcom na kinakausap mo na nila ang testigo. Anong sasabihin mo? Ano sabihin mo? Pwede ba sabihin mo ganito na lang? Ganito, tapos tatanungin ka? Ganon din po nangyari kay Risa Hontiveros. Kaya nabansagan siya na tanim witness. Inamin naman niya na kinausap pala nila si alias Rene. Bago nila pinaupo si alias Rene at tinanong. So, maaring totoo man kinikwento ni alias Rene, pero problema, nababahira na ng duda, napakalaking duda. Sapagkat inamin ni Risa Hontiveros na kinausap pala nila muna at bago nila ipresenta sa Senate hearing. Ngayon, ang kakaiba ng Senate hearing kaysa court hearing, sa Senate hearing walang time, walang opportunity ang mga kontrapartido na i-cross-exam si alias Rene. Pero sa loob ng korte, lahat ng cross-examinations opportunities ay binibigay sa kung sino man ang gusto mag-cross-examine sa testigo. Ganon pagkakaiba ng testigo sa korte at testigo sa mga senado. So Charlie Whiskey, maraming salamat po. Cesar Hugar, maayong hapon na Dr. Toto Tirador. Tapos James Kevin Cassion, boss, ano masasabi mo doon sa mga nagsasabi na puro heresy lang sinasabi mo noong itatanong? Ay wala po, hindi po yun heresy. Ganito po yan ang sinasabi. Ulitin natin Tinanong ako kung ano ang basihan ko, bakit ko nasabi na si Jing Capel ay nagnanakaw. Itong sinasabi ko, base naman po sa lumabas sa investigation ng Quadcom, ay lumabas po na hindi na 10,000 lamang piso ang binabayad sa property tax. Na kinumpit ko orally doon sa Quadcom, hindi naman sila nakasagot. Nakatulala naman sila, nag-compute ko mathematically, na lumalabas na sa 10 billion a year at 10
10 million a year ang dapat ibabayad na real property tax. So doon sila kumukuha. Yan ang katibayan ko. Ngayon kung hearsay sinasabi, hindi naman ang hearsay sinasabi kasi wala kang dalang dokumento. Pero sasagutin ko naman, sino ba namang magnanakaw na magbigay ng dokumento? O, kita mo naman, ang ombudsman, tinanggal na, dinismiss from the service na si Jing Capel. Tandaan mo, walang magnanakaw na magbibigay ng dokumento. Kundi ang tanging ebidensya ko doon ay yung the fact na may opportunity sila maningil na mataas pero sinisingil ng mura. Yun ay hindi po hearsay. Sila mismo nanggaling sa records ng Porac, Pampanga yun. Ginalin Isaac, dapat pakita ni Tuti na kaya niya hanapin o arestuin si Las Cañas, ni Torre. Hindi na. Alam naman ni Torre nandun si Las Cañas sa Netherlands. Hindi niya mahagilap yun. Elpidio Tumibay. Mabababaw ba ang confession ni Las Cañas? Ang confession po ni Las Cañas ay hanggang civil case lang po in Elpidio Tumibay. Tandaan mo, mayroong tinatawag na evidence na proof beyond reasonable doubt. So, ibig sabihin, kapag ebidensya na kwento, mababa po ang tingin ng korte sa mga kwento. Kailangan may parisan niya ng ebidensya na dokumento o kung object evidence. Ganun po yan. Magtanong ka sa kahit sinong abogado. Hindi po sapat na maging ebidensya na beyond reasonable doubt ang salita. So, Cesar Hugar, doktor to, sa panahon ni Duterte, maraming adik ang pinapatay. Ngayon, sa kay BBM, ang adik naman na pumapatay. Totoo yan. Kung ano man yan, pwede rin gamiting ebidensya yan ng mga Team Duterte kung gusto nila. Nuclear reactor reacts. James Kevin Cassion, ang meaning ng hearsay ay sabi-sabi lang ganitong din. Pero isa lang ang aking cue daw. Hindi lahat ng hearsay ay kasinungalingan. Maraming hearsay po na totoo. Wala nga lang ebidensya ng kataon lang. Si James Kevin Cassion, okay po, attorney, kaya believe ako sa iyo. Salamat po. At maraming salamat sa lahat. At pakinggan lamang ang ebidensya at batas. Yun naman po tayo. Ngayon, kung ano man ang opinion ng isa't isa, hayaan mo ako magbigay ng opinion kung anong saan ako kikiling opinion ko. Hayaan ko rin kayo magbigay ng opinion kung saan kikiling opinion nyo. Basta kayong opinion na ibibigay ng bawat isa sa atin ay nakasandal sa kung ano talaga ang totoong nangyari. Okay? So, magandang hapon po sa inyong lahat. Jenaline Isaac, madami sila sa Cañas, 4 yata ang may isang murder pa at walang bail. Okay? So, yan lang po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito baging ko muna aking asawa.